Bakit kayo lumabas ng eskwelahan? Gapon nahihiya po kami. Nahiya kayo na ang baon nyo ay asin? Opo. Sabi ko, ulam muna nila asin papasok sa school. Nilalagnat po ako nun nung kumain po kami. Nitaste na po namin yun. Para may makakain lang po. Sakit po. Sila po kasi nasa sarap ng pinakain po. Chrislyn, Ryzen, ako si Kuya SB. Kumusta kayo? Mahalaga ang papel na ginagampanan ng edukasyon sa pag-unlad natin sa buhay. Para sa mga kababayan natin medyo salat o hirap, tanging edukasyon lang ang paraan nila para maiangat ang kanilang mga sarili sa kahirapan. Ngayong araw, makikilala natin ang dalawang bata na sa kanilang kalagayan o kahirapan, patuloy pa rin na nagsusumikap para sa kanilang pag-aaral. Medyo nakakalungkot ang kalagayan ng dalawang ito kasi minsan na silang naging honor student pero dahil sa kakulangan nila o sa kahirapan, minsan pumapasok sila na gutom o walang baon. Kung may baon man sila, kanin at asin lang, bagay na nakaka-apekto sa kanilang pag-aaral. Tara, kilalanin natin si Chrislyn at Ryzen. Ako si SB, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Pilihan nyo yung mga size nyo. Bibigay pa kami sa'yo na. Ako si SB, Sam Versosa. Itinuturing na sentro ng karunungan ang paaralan. Sa loob ng 4 na sulok ng mga classroom nito, hindi lamang nauhubog ang kaisipan, kundi pati na rin ang mabuting kaugalian ng mga bata. Pero paano nila makakamit ito kung kumakalam naman sa matinding gutom ang kanilang mga sikmura? Chrislyn, Ryzen, ako si Kuya SB. Kumusta kayo? Matyaga, masiyahin, at masipag. Ganyan may sasalarawan ang magkapatid na sina Chrislyn Joy at Ryzen Villanueva. Kasalukuyang nasa grade 4 ang magkapatid. Grade 6 na dapat si Chrislyn ngayon, subalit nahinto siya sa pag-aaral dulot ng pandemya. Aktibong lumalahok sa klase ang magkapatid na Villanueva. Punong-puno ng pagkamangha at determinasyon ng kanilang mga mata sa tuwing may natututunan bagong kalaman. Pero sa likod ng kanilang inosenteng mga ngiti, ang isang malungkot na kalagayan na pilit nilang ikinukubli. Alam nyo, napanood ko yung video nyo nag-viral. Nakita ko na kumakain kayo ng asin sa labas ng eskwelahan. Kwentuhan nyo naman ako, ano bang nangyari doon? Ayun po yung time na wala pong trabaho yung papa ko po. Tapos po nun, di ayun po yung naibaon namin. Hindi na po kami dito kumain sa school. Doon na lang po sa puno, sa ilalim ng puno ng bayabas. Bakit kayo lumabas ng eskwelahan? Gapon nahihiya po kami. Nahiya kayo na ang baon nyo ay asin? Anong pakiramdam nyo nun? Malungkot po. Malungkot. Hindi kailanman itinanggi ni Flor de Liza Villanueva, nanay nila Ryzen at Chrislyn Joy, ang mapait na estado ng kanilang buhay. Bagaman nakatira sa gitna ng bukid, nananatiling salat sa masagana at masusustansyang pagkain ng pamilya.
Wala po ako mapapaulam po kasi wala po kami kapera-pera po eh. Biyaya na raw may tuturing kung may ulam na may hahapag sa kanilang lamesa. Pero sa oras ng matinding kagipitan, katulad na lamang ng araw na ito, nung sila ay aming binisita, nagtitiis na lang ang mga bata sa pagkain ng ketchup at kung walang-wala talaga, nauuwi sila sa pagkain ng kanin at asin. Sabi ko, ulam muna nila asin papasok sa school. Nahihiya po kami kumain dun sa may school po namin. Umuwi na lang po kami ng tanghali. Tapos bigla po noon, may bigla pong dumaan na motor. Tinanong-tanong po kami bakit dun daw po kami nakain. Kasi po nahihiya nga po kami kumain dun sa school. Ano bang bawal? Iyan po, yung parang tubig asin. Kasi po, wala po kami ulam eh. Nitaste na po namin yan. Para may makakain lang po. Sakit po. Sila po kasi masasarap ng pinakain po. Mahusay at masikap pagdating sa kanilang pag-aaral ang magkapatid na Villanueva. Sa katunayan, naparangalan na rin sila bilang mga honor student noon. Pero kapansin-pansin daw ang pagbaba ng kanilang mga grado at level ng partisipasyon sa tuwing kumakalam ang kanilang mga sikmura. Sa kabila ng kanilang kalagayan sa buhay ay tunay namang pinagpapatuloy nila ang kanilang pag-aaral at nagsusumikap na makatapos sa kanilang pag-aaral. Madalas ding nagkakasakit sila Chrislyn Joy at Ryzen sa tuwing kanin at asin lang ang laman ng kanilang mga tiyan. Nilalagnat po ako noon nung kumain po kami. Pero kahit po nilalagnat, pasok pa rin po ako. Ayoko po yung absent ng absent para po mas malayo din po yung maabot na pangarap. Sakit po. Para hindi mapag-iwanan, nakaalalay palagi sa magkapatid na Villanueva ang pamunuan ng Coralan Elementary School. Paano makakapag-aral ng tama, ng maayos kung ang kanilang sikmura naman ay walang laman. Kaya meron kaming breakfast, yung mga bata, ina-announce namin lagi sa flag ceremony. Huwag mahihiyang manghingi, magsabi sa guro. Alam namin ang estado ng bata, pati buhay. Nilulook forward talaga namin ang school-based feeding program. So, nai-utilize namin. At aware kami dun sa situation ng dalawang bata. Sila yung masaya dito sa school, according to the teachers. Kasi nga, natutulungan sila somehow ng food assistance. Yung maitutulong talaga ng teachers dito, talagang mayroong big heart sa mga bata dito. So, nung nalaman ng mga kaklase mo na ang baon mo lang ay toyo at mantika, nag-ambag-ambag sila para makapagbigay sa iyo ng ulam. Opo. Ang babait naman pala ng mga kaklase ninyo. Pero ngayon, ang ulam nyo ay isda. Kaya nandito kayo. Opo. Masaya ba kayo na may ulam kayong isda ngayon? Opo. Kumakalam man ang kanilang mga sikmura, taas noo pa rin nagsusumikap sa pag-aaral sila Chrislyn Joy at Ryzen, maabot lang ang kanilang mga pangarap para maiahon ang kanilang pamilya sa kahirapan. Anong pangarap mo paglaki nyo? Ako po yung teacher. Gusto mo maging teacher, Chrislyn? Ikaw, Ryzen, anong pangarap mo? Ano po? Vlogger. Vlogger! So, napakaganda ng mga pangarap ninyo. Kaya ako, ang payo ni Kuya SB sa inyo, mag-aral kayong mabuti. Pag naging teacher ka at naging vlogger ka, lahat ng mga natutunan mo sa eskwelahan, magagamit mo sa iyong kinabukasan. So dito yung tinatawag nilang bambang, dito daw nila hinuhugasan yung mga plato. Saan ang gagaling yung tubig dito? Doon po, dyan po sa mga sapa po rin. Medyo delikado yun para sa kalusugan natin.
Nakikitira lang sa bahay ng isang kaibigan ni Flor de Liza ang pamilya Villanueva. Bagaman may bubong na masisilungan, salat pa rin sila pagdating sa ilang esensyal na pangangailangan tulad ng kuryente at malinis na tubig. Pero sa kabila ng mga kakulangan, mas mabuti na raw ang lagay nila ngayon kaysa noon. Kami po nakatira dati po doon sa Bukol po. Kaya po yung aming tinitira po doon maliit lang po. Naawa po ako sa mga bata po na ginagalis na po yung mga paa. Ang gawa po katabi namin ng baboy po. Mahirap po. Hindi po rin po kami walang kuryente. Malayo pong igiban. Kaya mahirap po yung dating dinanas po namin kasi ngayon. Pangalawang asawa na ni Flor si Darwin Espiritu. Matapos humiwalay sa unang asawa, si Darwin na ang tumayo bilang ama para sa magkapatid na sina Ryzen at Chrislyn Joy. Maghanap po siya ng trabaho niya po para may panggastos po kami sa araw-araw. Kaya po siya nagpapaayos po ngayon ng bike po para mag-ikot po papuntang bayan po. Alam ni Darwin ang hirap na pinagdaanan ng pamilya Villanueva bago siya naging bahagi nito. Kaya naman, pilit siyang nagsusumikap upang mapunan ang mga naging pagkukulang ng dating asawa ni Flor. Ayoko nakikita yung mga batang ganyan. Nakikita ko ganyan. Para ako din ako nahihirapan. Pero tila limitado rin ang kakayahan ni Darwin para mabigyan ng masaganang buhay ang kanyang bagong pamilya. Kung sa malalayong trabaho, makakapunta ako. Katulad ng K9, gusto ko magtrabaho doon, hindi nga makapunta dahil wala akong service. Nakahahabag marinig ang kwento ng pamilya Villanueva. Kaya kasama nila Chrislyn Joy at Ryzen, pinuntahan ko ang kanilang abang tahanan para makita sa personal ang kondisyon ng kanilang pamumuhay at para na rin makapagpaabot ng karampatang tulong sa kanila. Kamusta po? Ay, tuloy Magandang po. araw sa inyo. Ako si SV. Ay, salamat po. Kamusta po kayo? Nay, Tay, kamusta? Sinamahan ko muna yung mga bata sa eskwelahan nila. Opo. Kamusta po kayo rito? Okay naman po. Kwento nila Darwin at Flor de Liza, sa bambang o irigasyon ng bukid sa may bukana ng kanilang tinitirhang bahay, sila umaasa para sa tubig. So dito yung tinatawag nilang bambang, dito daw nila hinuhugasan yung mga plato, kutsara, ano pa mga hinuhugasan nyo rito? Lahat po, kung ano po. Kaldero? Naglalaba po. Ah, bambang. So Pati maligo rin po dyan. dito na rin ligo. Saan ang gagaling yung tubig dito? Doon po, dyan po sa mga sapa po rin. Ano po dyan? Pero malinis to. Opo, malinis naman po. Pero pagka halimbawa nang nag-sprayan po, hindi po kami sumasabay, gawa ng po yung sa mga gamot po kasi yun eh. Mga pesticides. O kasi medyo delikado yun para sa kalusugan natin. Balita ko, meron daw kayong mga munting taniman dyan sa bakuran ninyo. Pwede nyo ba ipakita sa akin? Natuyot na po eh. Patingin, patingin. Ano na po, naapak-apakan po na. Tara, patingin. Ito po, papula pa lang po ng talong. So nagtanim kayo ng talong dito, doon okra. Ito ano to? Sili. Sili. Tuwing hapon, didiligan na siya. Sa loob ng 5 araw, tutubo na yan. Ito mga color blue na to. Kulay ko pa. Nakikita ninyo, itong kulay blue na to, punla daw to. Talong daw to. Talong. So, nilalagay lang dito, ginaganon-ganon lang sa lupa, didiligan araw-araw. Gaano katagal bago pwedeng makain yan, maging talong talaga? 15 days lang? Pwede pala kayo magtanim dito, Tay. Dati yun, puno. Tay Darwin, pwede pala itong taniman lahat para meron kayong dagdag pangkain. Malaki palang potensyal ng maliit na hardin ng pamilya Villanueva. At para mapayaman pa ito lalo, nagsama ako ng ilang eksperto mula sa munisipyo ng Santa Maria, Laguna
para maturuan sila ng tamang pamamaraan sa pagtatanim. Ma'am Sonia, bakit nga natin ito tinatanggal, yung mga damo-damo na to? Sir, kaya po natin tinatanggal kasi po para wala pong dapuan ng mga insekto, katulad po ng mga uod. Tapos ito po yung plat natin. So, tatanggalan natin, bubungkalin. Dapat po medyo malalim yung pagkakaano niya. Ayun. Para yung ugat po masyado. So, ito pala yung tinatawag na paggagahok. Lalagyan po natin ng organic. Ito po yung organic fertilizer. Ayun. Okay, pasubok ha. Okay. Mula po sa dumi ng bulati. Wala sa dumi. Wala sa dumi ng bulate. Actually, Opo. ang mga fertilizer talaga galing din sa mga dumi ng hayop. Kailangan po natin ng tubig. Tubig. Para po, 5 days po, sisibol na siya. Tapos pag sumibol na po siya, siguro po mga 1 month, pwede na po natin siyang ilipat tanim. 2 months, 3 months, pwede na po mag-harvest. Alam nyo, ngayong araw lang ako natuto talaga kung paano magtanim kasi dati hindi ko to pinapansin dahil may mga iba tayong trabaho. Pero ganito pala yun, no? Napakasimple lang, just didiligan mo na, Tsaka aantayin mo na lang. pagandahan po kasi ni Sir nito, may dagdag income po tayo. Kasi po pag may tanim po tayong gulay, pwede po tayong 3 months po or 2 months, pwede na po nating a-harvest at itinda po natin sa labas. O ngayon, Tay, alam mo na. Ang unang regalo ni Kuya SB para kay Ryzen at Chrislyn, ayun, yung pangarap. Tara, 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 yay! Siyempre, kasama kayo sa mga re-regaluhan ko. Kapag iba nilang kapatid. Maraming salamat po talaga sa mga tumulong po. Ngayon lang po talaga ako nakaganda. Matapos ang maturuan ng tamang paraan ng pagtatanim ng gulay, nagpahinga muna kami ng pamilya Villanueva. At dahil talagang napakasariwa ng hangin at napakaganda ng tanawin dito sa bukid, minabuti naming magminindal sa kanilang bakuran. Merienda lang, pansit at tinapay lang naman. O, kain na mga bata. Hangin dito. Ito ang kakaiba sa mga nakakamiss sa mga probinsya eh. Pag dumadalaw ako sa mga ganitong lugar, kahit ganong init, presko tayo, no? Palaman sa tinapay. Ito, paboritong merienda ng mga Pinoy, di ba? Pansit, palaman sa tinapay. Nakakataba ng puso ang mainit na pagtanggap sa akin ng pamilya Villanueva sa kanilang abang tirahan. Pero, lingid sa kanilang kaalaman, may ilang mga sorpresang inihanda ang Dear SB para lubos na makatulong sa pagbuo ng kanilang mga pangarap. Oh, di ba kung nasan kayo? Dito kayo sa palayan. At dahil nabilib ako sa positibong disposisyon ni Ryzen tsaka ni Joy, meron kaming munting regalo para sa inyo. Okay? O basta yung promise nyo sa akin, tototohanin nyo ha. Opo. Texman. Pexman. At para sa unang handog ng Dear SB, Sabi ko nga sa inyo, may regalo ko sa inyo. Ang unang regalo ni Kuya SB para kay Ryzen at Chrislyn, ayun, yung pangarap nyong bike, brand new! Tara, 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 yay! Tara, 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 halapit kayo! Oh, ito yung unang regalo ni Kuya SB para sa'yo, Ryzen at Chrislyn. Mga bagong bike. Di ba kanina yung sinasabi nyo sa akin? Okay, kinakalawang na. Sira-sira na yung upuan. Opo. Kumusta? Happy po. Pero ito, nairegalo ko para sa mga bata. Siyempre, kasama kayo sa mga re-regaluhan ko. Mating iba nilang kapatid. Kaya meron din kaming regalong grocery package para sa inyo. Ito po yun!
to grocery package para may kakainin kayo. Eh, iba dyan, mga paborito kong delata, pagkain, gatas. Ako mismo yan ang mga kinakain at iniinom ko. Gusto ko matikman nyo yan. Yan din ang mabaon nyo sa school at makain nyo sa bahay ninyo. At siyempre, hindi natin kinalimutan yung mga musmus mong mga anak. Meron diaper, gatas, may mga uniforms, kompleto para sa buong pamilya ninyo. Ano masasabi mo, Nay? Maraming salamat po talaga sa mga tumulong po. Ngayon lang po talaga ako nakaganda. Lubos-lubusin na natin ang kasiyahan ng pamilya Villanueva dahil ang susunod nating handog ay... Pero hindi pa nagtatapos yan. Meron pa kaming regalong solar panels para sa bahay ninyo. Sinama ko na rin mga bagong electric fan at brand new flat screen TV! Para makapanood na kayo ng Dear SB tuwing Sabado. Pangarap po talaga namin, gusto po talaga kami magkaroon ng TV at saka yung mga ngayon lang po talaga kami nakaganto. Sa tagal-tagal po ng aming paghihirap, ngayon lang po talaga kami Paunang regalo pa lang ang mga ito dahil ang mga kasunod, tiyak na babago lalo sa buhay ng pamilya Villanueva. Pero, Nay, ang Dear SB po, ang programa namin, hindi lang upang isahang tulong. Gusto namin tulungan kayo magkaroon ng hanap buhay para matulungan nyo yung pamilya ninyo. Kaya isa pang regalo or tulong na ibibigay ko sa inyo, gagawin ko na kayong distributor ho ng Front Row. Ito ho, produkto ng aking kumpanya. Ito po ilan sa mga produkto ng Front Row na pwede nyo gamitin at pwede nyo rin ibenta sa mga kakilala nyo, kapitbahay nyo. Lalong-lalo na meron na kayong solar panel, pwede ka na magbenta through online sa cellphone mo. At syempre, makakalimutan ba natin ang padre di pamilya na si Darwin? Kaya ang huling handog ng Dear SB para sa inyo ay isang negosyo package. So, ito tayo, yung negosyo cart na handog ng Dear SB para sa inyo. At ito po, pwede nyong gamitin. Kompleto na ho ng mga kagamitan. Meron na kayong mga pwedeng ibenta. Yun po, mga Pinoy hotcake. Pwede nyong ibenta sa tapat ng school o kung saan-saan man dito sa bayan na talagang magugustuhan ng mga kababayan natin dito. Ito po yung handog ng Dear SB para sa inyo. Ano sabi mo, Tay? At least may pagtutunguhan yung pag-iikot ko. Hindi ka na basta mag-iikot dito, Tay, para maghanap ng trabaho kasi meron ka ng negosyo kasama sa pag-ikot mo. Pero, Tay, gusto ko ipangako mo sa akin lahat ng binigay namin sa iyo, sa pamilya mo, lalong-lalo na itong negosyo cart na to, payabungin mo at talagang gamitin mo sa kabutihan at mapalago mo para mas kumita ka pa at mabigyan mo ng magandang kinabukasan ng pamilya mo. Pwede mo ba ipangako sa akin yun? Opo, promise po. Siyempre, hindi magtatapos ang programa namin kung hindi ito ginagawa. Kung kala nyo tapos na at masayang-masaya na kayo, meron pa akong konting pabaon sa inyo. Pero ibubulong ko na lang, mag-iiwan pa ako sa inyo ng... Masaya lang po. Oo, babe. Masaya lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Dear SB po. Walang anuman. Mabuhay kayo at salamat sa oras ninyo. Salamat po. Salamat din po. Maraming salamat. Thank you, thank you. Karapatan ng bawat tao ang mamuhay ng masigla at marangal. Ang mamuhay ng masaya at maisakatuparan ng lahat ng ating pinapangarap. Mahalagang susi ang edukasyon upang maiahon ninuman ang kanilang sarili mula sa kahirapan.
patungo sa kanilang mga ambisyon sa buhay. Pero hindi madali ang paglalakbay na ito kung kumakalam ang sikmura ng mga estudyanteng naghahangad lang ng isang maayos na kinabukasan. Nananatiling mapait na realidad man ang kahirapan, marami pa rin ang bukas palad na tumutulong sa mga salat at nangangailangan. Lahat tayo gustong marating, mga pangarap sa ating buhay. Kaya Kamusta po? Magandang araw sa inyo. Ako si SB. Salamat po. Kamusta po kayo? Nay, Tay, kamusta? Meron kaming munting regalo para sa inyo. Okay? Ayun, yung pangarap nyong bike, brand new! Oh, ito yung unang regalo ni Kuya SB para sa'yo, Ryzen at Chrislyn. Mga bagong bike, solar panels para sa bahay ninyo. Sinama ko na rin mga bagong electric fan at brand new flat screen TV! Para makapanood na kayo ng Dear SB tuwing Sabado. Mga handang umagapay sa ating mga kapwa na nananatiling lugmok sa laylayan. Ito po yun! Grocery package para sa inyo. Isang negosyo package. Dahil sa huli, nasa kanilang mga kamay pa rin ang takbo ng kanilang kapalaran at daan patungo sa isang masaganang kinabukasan. Muli, ako si SB, Sam Versosa. Salamat, DSSB! At ito ang Dear SB. Talaga nag-aral, maraming salamat. Ikaw ang kasama sa mga pagsubok. DSB, maraming salamat. Ikaw ang Makikilala natin ngayong araw si Lola Fedeng. Ang lakas ninyo! Paano nyo nagagawa to? Mga nakakotse. Mga ilang taong ka na? 85. Ho! Ang gawin nila. May munti kaming regalo para sa iyo. Wow, naman. maraming salamat.